Hello guys, magandang hapon at ito na nga medyo trending tong issue na to. It's about all the riders and all the motorista natin sa kalsada na especially dumadaan sa EDSA, no? And recently MMDA imposed yung pending na batas nila about apprehension, no? So actually dati nasimula na to and then later on ay parang na-hold to, nagkaroon ng temporary restraining order about dito at hindi nga natuloy ito. So definitely ngayon and until now talagang pinapractice na tong batas na to na pamamaraan ng paghuli ng MMDA sa mga traffic violators. Ito yung tinatawag nila ngayong NCAP. So ang NCAP pala ay kumaga ang literal na pagpapaliwanag dito ay no contact apprehension. So which is basically sabi nga ito yung pamamaraan ng isang traffic management system o ng agency na i-enforce ang batas at violators through the use of traffic enforcement cameras and closed circuit television or CCTV. So using CCTV, so kumaga no need na to contact you or kaya meron na isang personnel doon na nakita kayo na apprehend kayo sa isang specific na violation. So wala na doon na officers to engage to you at lumapit sa inyo at kayo tikitan. So automatic na magkakaroon kayo ng violation through the use of CCTV camera. So yan, napakahinit na issue ngayon. At ito nga, may isa pang video na lumabas at medyo quite weird dahil meron na naman silang bagong gustong i-impose and for soon ay i-impose talaga ng MMDA. So panoorin natin to guys. Napagkasunduan po namin before pa ng June 13, aalisin muna po yung bike lane separators sa EDSA. Makikipagpulong po tayo sa mga stakeholders, particularly ang mga motorsiklo at mga nagbibisikleta para pag-usapan po yung exclusive bicycle lanes at probably gagawa po tayo ng exclusive motorcycle lane sa EDSA dahil babawalan na po natin ang motorsiklo na pumunta sa ilalim sa mga underpass at ganoon din po hindi na po sila papayagan sa mga overpass. I-clarify ko lang, Sec Manny, hindi po affected pa yung mga underpass at overpass. Hindi po kasama sa gagawin. Tama, Sec Manny? Yeah, for now. Hindi muna po isasama kasi mas masalimuot po na trabaho yan, I understand. So, para po wag magpa-liko-liko yung ating mga motorsiklo na magkokos po ng accident, magkokos ng slowdown, gagawan po natin sila ng exclusive motorcycle lane sa kanan. Pero iyan po ay i-discuss pa po namin Sec Vince sa mga stakeholders sa mga darating na araw. Makikipagpulong tayo. In fact, may nakaset na po akong meeting sa mga motorcycle riding app at yung iba pa pong grupo na nagmumotor. Ilalatag po natin sa kanila yan at hihingin po natin yung suporta nila. So, basically, ang mangyayari po, tatanggalin yung mga bike lane separators sa ngayon na naandyan po sa rightmost corner na ginagamit po para maging exclusive yung bike. Ang piniplano po namin, kakausapin din namin yung biking community na baka pwedeng maging shared yan muna. Dahil nga po, yung mga motor po, pagbabawalan na nating dumaan sa underpass at overpass. Kasi po, yung pag singit-singit, liliit po kasi yung mga lanes eh. So, alam naman po natin na yung mga motor po ay nag-split ng lane, meaning dumadaan po sila sa pagitan ng mga sasakyan. So, kung masyado pong maliit yung espasyo, yan po yung pagmumulan ng aksidente na again, makakadagdag sa pagbigat ng daloy ng traffic. Yung from right, pipiliting kumaliwa para bumaba ng underpass or pumanik ng overpass. Kaya po, pakikiusapan po natin sila na during construction po ng EDSA ay shared lane muna po itong bike lane
yung outermost lane para doon muna po sila lahat. So actually, dito sa nilabas yung press as a courtesy of MMDA sa inyong video, actually hindi yun yung na-expect namin na paliwanag o yung pagpapaliwanag nyo. Dapat on a sense na bago nyo i-implement yung batas, sasabihin nyo na prepared kami, you have a separated line between motorcycle, between the cars, the bike, and meron kayong exclusive line para sa mga motosiklo. Hindi sasabihin nyo sa amin na dun muna kayo sa gilid ng mga dun muna at temporarily tatanggalin muna namin yung bike lanes. So pag sabihin, para lang ma-implement nyo yung batas, yung currently na in-implement nyo maganda na para sa mga bikers to have a safety sa kanilang pagmamaneho, ay inapektuhan pa para lang din sa batas na hindi nyo napaghandaan o sa isang pamamaraan na paghuli na hindi nyo napaghandaan. So di ba ang weird, no? So professionally speaking, kung talagang nandun kayo sa level na ganun, so dapat before you make some press release or whatsoever, the implementation or what, dapat yan klaro sa mga tao. Kumaga, meron na silang ahead of time o ahead of knowledge or learnings about ano ba yung gusto nyo i-impose. Kasi sobrang dami talaga, literal din, ang di nakakaunawa sa gusto nyo. Although sasabihin natin close secret CCTV or what lang yan, dahil uso naman yan dahil social media, pero on a sense na ano ba talaga yung gusto nyo i-impose? Safety ba talaga? O kailangan nyo lang i-implement to dahil kailangan nyo lang gawin to para magpapogi? So ang weird, no guys? So sana naman hindi naman tayo tutol sa kung anong gusto nyo i-implement, para lang din talaga ang pagbabago ay masalimuot sa una, pero dapat kahit paano pinaghahandaan, inaayos at nasa sistematikong pamamaraan. Yun lamang guys, ang hirap. Dama ko mga kapwa natin guys, pero yung mga ito sobrang napaka-inconsistent at hindi natin nagugustuhan bilang Pilipino.